na-realize ko na kailangan talaga unahin ko above anything else. Uunahin ko yung pamilya ko. Unahin ko dapat yung mga anak ko. Hindi na nade-develop yung sarili ko kasi I'm just doing the same thing over and over every day with the stress pa. So parang wala nang growth para sa akin. Ayan guys, so since maglilinis tayo ngayon, ayan, naghanap-hanap ako ng mga ni Gianna, ayan, mga bago niya. Meron pala siyang ganito na baso, na training cup, or yung may straw, ayan o. Gift sa kanya nun, I think birthday niya nung ginift to sa kanya. So ayan, hugasan natin. Tapos meron palang may tali siyang ganyan. Kasi yung gamit niya ngayon, pag lumalabas kami, ganito siya. May straw din siya, ayan. So, ito. Hugasan ko na para magamit na rin niya. At meron siyang ganyan. Tapos, ito, meron pa siyang gift sa kanya to, nung binyag pa niya. From Ninong Archie. Ayan. So, silicone bowl. Ibubuksan ko na rin. Para magamit niya, diba? What's the use of, itatago mo pa kung hindi magagamit. Mamaya nakakalimutan ko. Tapos, hindi na pala niya magagamit, diba? In the future. So, ayan. So, ito yung may suction. Ayun o. May suction siya doon sa high chair niya, pwede siyang i-suction na. Ayun, matanggal. Super strong ng suction, ng grip niya. Ayun, matanggal. Ayan. So, hugasan ko na siya para isabay ko na dito sa mga hinugasan ko para makapag-ayos ako dito sa may kitchen at saka sa pantry. Mag-aayos din ako. Magtatanggal ako ng mga kalat na hindi na yung mga, baka may mga na-expire na kasi. Anyway guys, ito pala yung pinaglilinis natin kapag dito sa mga surfaces ng countertop. Ayan. So, ito, Mr. Muscle. So, pwede din siya sa glass at saka yun nga, multi-surface cleaner. So, ito yung pinaglilinis namin. Ito yung ganyan. So, tapos, wipe mo lang. Pero pag gusto mo ng deep cleaning talaga, ginagamit ko yung Joy Antibac. Pang talaga, pag kailangan kuskusin ng matinding yung mga lalo na pag may mga sebo-sebo, mga malalagkit na stain, ganun. Pero pag madalian lang na pag-wipe, ito yung ginagamit namin. Yung Mr. Muscle, ayan. Hindi po yan sponsored, but yun, if hindi nyo pa yan na-try, mura lang yan, 120 lang ata, yung isang bottle or 150 isang bottle. Tapos makakabili kayo, yung spray bottle na to, mga ganun. Tapos makakabili kayo ng refill. Yung refill niya nasa 99, mga ganun. Kasing dami nito, 500 ml yung refill niya. Yay! Yay! Magic girl! Yummy? Mag-water, ha? Yay! Very good. Ayun yung shorts mo na ginawa, na inano ko, ni-repair. Ayun o.
Okay na yun. O yun, huwag mong apakan yan. Kay Kuya Yun yan, shorts niya yan. Dahil January 2 na ngayon ay actually hindi ko naman maipapromise na mag-vlog tayo everyday, but I will try my best. We will try our best na magkaroon ng content everyday, ng daily vlogs sa kasi nga mas magkakaroon ako ng oras this year dahil I finally made the most difficult decision last 2023. So ayun na nga. Ayun. So anyway, dahil start of the year ngayon, marami tayong mga goals na gustong gawin. Marami tayong goals na gustong ma-achieve for this year. So, gagawin natin yan lahat. And, ayun. So, wait lang. Lakasan natin ang ating aircon kasi nainitan ako. Wait lang. Ayan. Parang init kasi bigla. Nakasan ko lang ng konti. Anyway, January, di ba dapat medyo malakas-lakas. Medyo malamig-lamig ngayon. So, ayan. Anyway, sabi ko nga, dahil bagong taon, so, marami tayong goals na gustong i-achieve na mga hindi natin nagawa last year. So, alam niyo naman kung ano yung nangyari sa amin last year na medyo mabigat yung taon dahil nagkasakit nga si Papa, tapos si Papa yung Papa ko. Nagkasakit si Papa, tapos ayun, eventually, nagpaalam na rin siya sa amin. So, masakit yung mga pinagdaanan namin last year. Tapos, sumabay pa siya na yung mga pinagdadaanan namin kung kailan mag-birthday si Gianna. Tapos, 7th birthday pa ni Kuya Orion. So, kahit na gusto mo mag-grieve ng ganun katagal, hindi ko magawa kasi may mga anak ako na inaasikaso, may mga anak ako na lumalaki. So, ayun. Sabi ko nga kay Papa, hindi pa naman ako tapos sa grieving period ko. Pero kailangan kong mag-move on. Pero hindi ko pa rin makalimutan. Every time na naaalala ko yung mga nangyari, niiyak ako bigla. Kaya nga yung dun sa review ko ng Rewind, talagang ang babaw na luha ko na talagang, basta maayan, naano na naman ako. Talagang pag naaalala ko talagang, naiiyak talaga ako. Kasi marami akong mga what ifs na hindi nagawa. What if nayakap ko siya, baka may nasabi siya sa akin or what. So, ayun. Yun, kaya yun, lagi ko sinasabi kung ano yung kaya nyong gawin ngayon, kung ano yung kaya nyong ibigay ngayon sa mga loved ones nyo. Gawin nyo na, kasi ang pera mapapalitan naman yan eh. Pero yung time na nandito sila, hindi yan mapapalitan. So, ayun, wag nating pagsisihan na yung mga moments ngayon ay magiging memories na lang siya in the future. So, at least, kahit paano, ako, sabi ko nga, hindi ko pinagsisihan na everyday, lalo nung nagkasakit si Papa, ay pumupunta ako sa amin, sa bahay. Binibisita ko siya, tinitingnan ko kung kamusta na siya. So, everyday yun. Kahit mga 1 or 2 hours ako dun. So, ayun. Hindi ko naman pinagsisihan na ginawa ko yun. Everyday, kahit summertime yun. And ano na nga ba yung aking biggest decision na ginawa na medyo heartbreaking or ano. So, anyway, hindi pala ako nakakapag-makeup ngayon, no? Kasi nga, yung kilay ko, hindi ko pa siya pwedeng lagyan ng ng eyebrow. Hindi ko pa siya pwedeng guhitan or what. Kasi diba nagpa-threading ako nung nagpa-wax ako. So, package na yung kinuha ko sa, share ko lang. So, yung package na kinuha ko sa Laybear ay, siya, worth 1,100 pesos. So, yun ay, kasama nun ay Brazilian wax, half leg, underarm, and threading, eyebrow threading. So, 1,100 siya pag sa women. Kapag sa men naman, I think 1,300 pesos. Yun. So, parang ganun. Parang mas mataas ng 200 pesos yung package ng So, mas maganda yun. Mas sulit siya compared kung kukunin mo pa isa-isa. So, lagi, ang kinukuha kong package sa Laybear, ganun. Para isang na lang siya. Mas sulit siya. Parang naka-free ka ng eyebrow threading kapag kinompute mo yung total. So, ayan. Anyway, ayun na nga. So, parang September of this year, I think. September of this year, I decided to take an indefinite leave sa aking work. Bakit?
Kasi stress na ako sa buhay ko. Hindi, stress na stress ako kasi marami akong iniisip. First, kasi nga diba si Papa nawala. Tapos, nag-aaral, back to school, yung mga bata. Si Kuya Yil, nag-online siya kasi naka-homeschool pa siya ngayon, grade 6. Si Orion pumapasok sa school, tapos si Gianna nag-uumpisa na yung, kasi toddler na siya, nag-birthday na siya, diba, nag 1-year-old na siya. So, toddler na siya, nag-uumpisa na yung likot niya, yung kakulitan niya. Tapos si Papa nag-work sa gabi. So, ako ang nakatoka na maghatid sundo kay Orion sa school. So, nung nag-start yung school year, nakiusap ako sa client ko kung pwede akong mag 1 hour late ng, i-adjust yung schedule. 1 hour delay from the usual schedule na 7 a.m. gagawing 8 a.m. every day. So, late din ako basta makompleto ko yung 8 hours. And then, parang lately, parang nangyayari, isinahabol ko na lang yung oras ko. Pag maghahatid ako sa school, tapos pag may mga kailangan gawin sa school, kunwari may meeting or may activities, like may mga school activities, so kailangan magli-leave ako, makikiusap ako, ganun. So parang nasa stress ako, nabigatan ako sa workload ko. Tapos nasa sales pa ako. So honestly naman, sanay naman ako sa sales. Kasi doon ako talaga nag-start, ever since na nag-start akong mag-work after graduation. Almost lahat ng mga work na ko sa BPO, may sales, related to sales. So parang na-stress na ako. Sabi ko, try ko muna na mag-leave, or actually yung client ko naman yung nagtanong kung gusto ko mag-leave or ganyan. Tapos pumayag ako, sabi ko mag-leave ako. Pero alam nyo, nung simula na nag-indefinite leave ako, parang dun ko palang parang dun ko naramdaman na, ay, nanay nga talaga ako. Kasi inaasikaso ko talaga sila. Although hindi ako nakakapagluto kasi nga may side business ako, diba? Yung Moja Printing na business ko. So, medyo naging busy kasi last quarter of the year. Mas maraming pumapasok ng mga orders. Pero, ang realize ko dun is, ay, ngayon na hindi ako nag-work, wala akong stress. Wala akong stress na na-experience. Sa totoo lang guys, nakaka-stress talaga lalo na kapag sales. Kasi meron kang mga kailangan i-meet, diba? Yung mga salesperson, diba? May mga quota yan, and so on. So, kapag nasa sales ka, kailangan mong i-meet yung mga requirements. So, medyo stressful siya para sa akin. Kasi may iniisip akong bata na mga nag-aaral, ganyan. And then, meron pa akong business na aasikasuhin. So, nung time na... So, from September, nag-birthday si Orion, hindi naka-indefinite leave ako. Tapos, sabi ko parang... Tapos, kinuha ko ng client ko after siguro mga 2 months, I think. Kinuha ko ng client ko to train for SEO and mga blogs, again, to write blogs. Pero... Parang sabi ko, parang ang hirap pa rin kasi syempre kailangan ko pa rin i-meet yung deadline niya. Tapos hindi part-time siya pero parang strict siya sa time na i-google ko dun sa blog. So since hindi naman ako SEO expert pa that time, so syempre ayusin ko pa. So parang sabi ko, parang hindi naman worth it na mag-work ako for that rate. Tapos, kailangan bilisan ko yung paggawa ng mga, hindi naman ako robot. Parang ganun lang sabi ko sa sarili ko. So, sabi ko, parang hindi worth it na gawin pa yon. So, sorry kasi nalobat na. Nagpalit ako ng battery. So, ang gamit ko kasi yung GoPro. So, nalobat siya. Nagpalit na ako ng battery. So, ayan. So, sabi ko nga, yun, na dahil hindi na siya worth it for me, parang hindi ko na nakikita yung sarili ko na masaya ako, na nasa stress ako. Syempre, sino ba naman ang magiging masaya sa stress? So, parang sabi ko, gusto ko na ng freedom. Sabi ko, gusto kong gawin kung ano yung gusto ko talaga. Kasi, sabi nga nila, diba, kapag may nag-work ka sa ibang tao, tapos hindi na niya nakikita yung worth mo sa kanya, para sa kanya. Siyempre, you have to let go na. You have to, free yourself from all the stress. Tapos may 3 anak ako, diba? What if mabaliw ako sa sobrang stress, diba? Kawawa naman yung mga anak ko, may maliit pa. Kawawa naman si Papa, wala siyang makakatuwang dito. So sabi ko, sige, pahinga muna ako, wag muna. And then, si Papa nga, nag-usap kami, sabi niya, okay lang daw, na wag muna ako mag-work. Gawin ko muna kung anong gusto kong gawin, yung crafting ko nga, yung printing business, gawin ko.
Kasi dun daw niya nakikita na dun ako nag-e-enjoy kahit na dumadami yung orders, kahit na hindi na ako magkanda tuloy dito. Pero nag-e-enjoy daw ako sa ginagawa ko. Hindi ako nasa-stress kasi sarili ko yung sinusunod ko. Even if meron ako mga customers, sila mismong customers, nagtitiwala sila kung ano yung magiging decision ko, kung ano yung magiging maisasuggest ko sa kanila when it comes to designing, sa pag-layout, ganyan. So, yung customer ko mismo, yung nagsasabi, naghihingi ng suggestion. So, ako yung nasusunod kasi ako yung may-ari ng business. So, kahit hindi ganun kalaki yung business ko, I can see na nagpo-progress ako bilang yung sarili ko ako as an individual. So, hindi ko kailangang sumunod sa ibang tao para ma-please sila. Kailangan ko lang gawin is sundin ko kung ano yung nasa puso ko. So, ako mismo, nagpo-progress ako, may natututunan ako, nakakapag-invest pa ako sa sarili ko. Tapos, nakakaipon pa ako paunti-unti from my business, nakakapagpundar ako ng gamit, ng mga machines para sa business ko. And yung mga anak ko, natututukan ko. So, anytime, pwede akong hindi maggawa ng products, pwede ko silang laruin, pwede ko silang turuan ng assignment, para sa test, ganyan. Hindi ko iniisip yung oras. So, even if may mga activities sa school, pwede akong pumunta anytime kasi wala akong sinusunod na oras, wala akong work nga. Tapos yun nga, sabi ni Papa, wag daw ako magmadali kasi ang mga bata ay, ngayon lang naman sila bata. So, mas kailangan daw nila ako. Siguro, it's God's way of telling me na mas kailangan ka muna ng mga anak mo ngayon. Yung trabaho naman, pwede mong gawin next time. Kapag mag-gain ka muna ng more skills and also ngayon, actually, masasabi ko nga, ang nag-gain ko na skills, marketing, social media skills, na enhance yung mga skills ko na ganyan, yung editing, layouting, ganyan. So, na-enhance, yung creativity ko na-enhance palalo with my business, with my printing business. So, sabi ko, mag-i-invest pa ako more on myself para mas madami pa akong matutunan. And then, siguro, eventually, pag medyo malaki na si Gianna, pwede na ako ulit mag-apply as a freelancer. Hindi rin kasi madali because yung client ko naging 5 years. So, for 5 years. So, for the past 6 years, nag-work ako as a freelancer. So, yung client ko na last, yung talagang tumagal talaga ako, 5 years ako sa kanya. We've had so many ups and downs. Ayan, yung may COVID, yung may lockdown na walang mga customers, pero nandun pa rin ang business. So, hindi talaga madali for me. It's really hard, it's heartbreaking, kasi nga, ang hirap iwan, but meron namang nag-work. Yung sister ko, nandoon naman siya sa company, so wala naman akong aalalahanin. Wala akong dapat alalahanin. Mahal na mahal ko yung business because I've been there for 5 years. Sobrang mahal na mahal ko yung business. It's just that na-feel ko na talaga na parang hindi na worth it para sa akin. Parang wala na akong halaga. Parang hindi naman ganoon. Parang lang, yung nasa-stress na lang kasi ako Parang everyday na lang nasa-stress ako dahil may kailangan nga akong i-meet na for the sales. So, na-realize ko na kailangan talaga unahin ko above anything else. Uunahin ko yung pamilya ko. Unahin ko dapat yung mga anak ko kasi sila yung anak ko Sila yung investment ko sa buhay ko Kumbaga, akin galing yung mga yan Dapat sila yung inuuna ko, hindi yung negosyo ng ibang tao. Hindi yung ng ibang tao. And, nung simula na, na nag-indefinite leave ako, parang nabunutan ako ng tinik na everyday. Wala akong naririnig na stress. Wala akong iniisip na sales, na benta, gano'n, na mga nag-cancel ng events or what. So, grabe, sabi ko, ang laking tinik yung nabunot sa dibdib ko nung nawala yon. Although noon sinasabi ko na as long as kaya ko pa dito sa business, hindi ako magigiba. Pero nung ito nga, na-feel ko na parang, yun nga, hindi na nade-develop sa sarili ko kasi I'm just doing the same thing over and over every day with the stress pa. So, parang wala nang growth para sa akin. Wala nang growth para sa sarili ko. So, yun talaga ang biggest decision na
na nagawa ko for the year. Of course, with my husband's support. So, sinuportahan naman ako ni Papa. So, sabi niya, I got your back. Gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Just work kung kailan ka ready na lang ulit. Ngayon, mas maganda na natututukan yung mga bata and all. Tapos yun nga yung business ko magagawa ko freely. Walang ibang supervise sa akin kundi ako. Kundi sarili ko. And of course, God, syempre. Dahil that in all things naman, God may be glorified. Ayan, lagi ko yung sinasabi. That's our, And, ayun nga, dahil dito sa aking revelation, dahil dito sa aking biggest decision na nagawa for the year 2023, na napakahirap, napaka-heartbreaking, sobrang pinag-isipan ko talaga to, ay magpapag-giveaway ako. So, ayan. Ang ating giveaway for this vlog. So, answer nyo lang itong question na ito. So, ano ang naging biggest decision ninyo na pinag-isipan ninyo ng maigi, na inisip ninyo over and over bago ninyo na pagdesisyonan kung gagawin nyo ba o hindi? So, ano yung biggest decision na nagawa ninyo last 2023? Share nyo dito sa comment section. And yung magiging winner po ay magkakaroon ng special gift pack. Charot. Special gift pack. Hindi. Magkakaroon ng, ito yung sample natin. So, this is monthly planner. Ginawa ko lang to guys. Monthly planner from Mojo Printing. It's an updated monthly planner. Size A4 po siya. But, syempre, kung kunwari yung mananalo, pwede nyo isend sa akin kung ano yung inyong design. So, kung may logo kayo or may business. So, ganito siya guys. Ayan. So, monthly planner siya. Ayan. Undated siya. So, kayo ang maglalagay ng date, ng month, and ng year. So, 25 sheets po ito. And then, magsasama rin ako ng, kaya sinabi kong package, pero hindi naman siya surprise. So, magsasama ako ng isang monthly planner. Actually, gawin natin dalawa. So, dalawang monthly planner. Sabihin nyo na lang sa akin kung anong design, kung sino man yung magwawagi, kung sino man yung mananalo. So, dalawang monthly planner, pwedeng sa inyo, pwede nyong ipamigay sa inyong mommy friend, or pwede nyong ipagamit sa asawa ninyo, yung mga, lalo na yung mga may businesses, small businesses, ganyan. Yun. Or sa mga sa teacher, ganyan, pwede rin to. So, dalawang ganito, and then, papartneran po natin yan ng dalawang KissCut stickers. Ng ano man design, KissCut stickers na affirmation or yung mga girl boss na stickers na design, and then meron din free pens na kasama, dalawang free pens, ayan. And free shipping na po ito. So, if free shipping ko siya para sa inyo, and baka meron pa tayong ibang maisama, of course. Samahan natin. Ano pa bang pwede natin isama? Check natin. Susunod. And then, I will be announcing the winner. Kailan ba natin i-announce ang winner? Sa January 14. So, ayan. January 14, Sunday. So, abangan niyo yung ating vlog na ipopost on January 14, Sunday. Doon ko i-announce yung winner ng ating first giveaway of the year. Kasi nga, every month, meron tayo magkakaroon tayo ng giveaways. So, malay nyo, madoble ang ating giveaway kasi maaga to ngayon. So, ayan. So, join na kayo. Just comment down below and make sure na nakasubscribe kayo dito sa aming channel. Comment nyo lang, like this video also. Tapos, comment nyo kung ano yung sagot ninyo doon para sa ating giveaway. So, thank you so much for watching this video. I hope may na-learn kayo from my sharing for today's video. So, kung meron man kayong mga pinagdadaanan or meron kayong mga gustong mga bagay-bagay na gustong pag-usapan, ganyan, comment nyo lang dito. Malay nyo masagot ko kayo, matulungan ko kayo, diba? Comment din kayo dito sa ating video. And see you on our next video. Bye!